Bumalik po sa normal daw ang kondisyon sa Luzon Power Grid noong pong weekend. Ito po ay bunsod naman daw ng 3 sunod-sunod na araw ng rotating brownout noong pong nagdaang mga linggo. Nang isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Ayon sa NGCP, yan po'y dahil daw sa mas mababang demand sa kuryente tuwing weekend. Paliwanag po ni Energy Undersecretary Mario Marasigan, nag-uugat po ang pagnipis ng supply ng kuryente sa pagpalya ng 2 major transmission facilities ng NGCP. Dahil po yung linya na yon ay ginagamit po ng ating natural gas generation facilities, nawalan po kagad ng halos 2,500 megawatts yung ating grid system. Na-isolate po kasi yung mga planta natin. Nawala, hindi siya pwede magbato ng elektrisidad sa sistema natin. Pati po yung nagsusupply ng gas, dahil na-isolate nga po yung linya, naapektuhan po. Nawalan po sila ng power. Yan po ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan. Inihahanda na raw ang pagkonekta ng mga panibagong planta sa grid. Kasunod po yan ng aberya sa transmission noong nakaraang linggo. Ayon po sa DOE o Department of Energy, inaasahang makatutulong ito para mapunan ang kuryenteng nawala sa grid dahil sa pagpalya ng 2 transmission line. Nasa 1,400 megawatts ang kayang i-generate ng mga bagong pasilidad. Sumasa-ilalim na raw ang mga ito sa testing at maging sa commissioning. Tinataya po namang aakit po na naman daw ang halaga o presyuhan ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa trading nga po sa Min of Flat Singapore, hindi bababa sa 2 piso per liter ang nakikitang taas single sa diesel. Habang abot naman daw ho sa hanggang piso at 25 sentimos ang posible pong ipatong sa gasolina. Tumaas na naman daw po ang presyo po ng diesel dahil sa geopolitical risk sa gitnang silangan. Kasabay niyan, numipis din po ang supply ng gasolina. Nagbigay naman po ng babala ang Department of Agriculture sa mga lalabag sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Ang paliwanag ng DA, hindi raw ito gaya ng maximum suggested retail price o MSRP noon na nakabatay lamang sa voluntaryong pagsunod. Dahil nga mandated na ang price ceiling, maaari nang magpataw ng multa at ipakulong ang mga lalagpas sa 50 pesos na bentahan ng premium imported rice. Dagdag po ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel, hindi malabong palawigin pa ang price control matapos po ang inisyal na 30 araw na pagpapatupad nito. Naglabas po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng kautusan noong nakaraang linggo para sa price cap sa imported rice dahil umano sa mga dealer na malaki pa rin ang patong sa kabila ng pagbaba ng pandaigdigang presyo at ng taripa. Samantala pa rin, umakyat po sa higit na $2.87 billion ang halaga po ng cash remittances nitong Marso. Yan po'y ayon sa datos ng Bangko Sentral, nasa 2.3% ang itinaas nito mula sa parehong buwan noong 2025. Yun nga lang, ito ang pinakamabagal na pagtaas po ng halaga ng perang ipinapadala sa ating bansa ng mga Pilipinong nasa ibayong dagat sa loob po ng 3 taon. Para ho naman sa unang 3 buwan ng 2026, umabot po ng $8.68 billion ang kabuuang halaga ng cash remittances na pumasok sa Pilipinas. Malaking bahagi niyan ay galing po naman sa Estados Unidos. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.